Hello po. Siyempre, Red Flag ang title ng Viva Max movie nyo. Karamihan kasi ng girls, even boys naman, no? Makikita nyo na may red flags sa mga karelasyon nila. Pero dahil sa sobrang in love sila, dead ma sila. Ikaw ba? May mga ganun ka na? May nakarelasyon ka na before na may mga red flag kang nakita, pero dinedma mo dahil sa pagmamahal. Nananakit pala siya, later on lumala kasi pinagbigyan mo yung mga simpleng mga hina, mga tapik, mga gano'n. May gano'n kang experience? Yes po, meron po akong na-experience nun. Well, di ko din naman tatanggi na ako rin naman may red flag ako, pero yung sa kanya kasi umabot nung pahiwalay na kami nung ex-boyfriend ko. That was 3-4 years ago. Ano yung mga red flag na yun? Anong ginawa niya sa'yo na saka mo na-realize na dapat pala binigyan mo ng pansin yung mga red flag na yun? So, una, parang addict siya sa alak, palagi siyang umiinom. So, meron din yung time na maghihiwalay na nga kami. Tapos dumating sa point na nasaktan niya ako physically. Pero hindi naman sobra. Yung higpit ng kamay, gano'n. Like, sobrang higpit. Walang sampal, sa puno? Wala naman. Di ko naman, well, ako rin naman, di ko rin naman nakakayaan na umabot sa point na. So, parang pinapoint, ang higpit ng hawak niya sa'yo, or anong gusto niyang gawin? Yung ginagawa niya kasi ako, nagsa-cellphone ako, nagpo-phone ako, so siya, matutulog na siya. So gusto niya, matutulog siya. Yun yung nasa outing kami, kasama ng mga friends, tapos kasama rin yung parents niya. And then, ayun nga, nagpo-phone pa ako, gusto niya matulog na ako. So, yung cellphone kasi kinukuha niya sa akin. So, ang higpit ng hawak niya. So, ayun, after a few months, umuwi kami ng Manila, and then, may time na nakita siya ng tito ko, may sakay siya na ibang babae. So, yun na yung time na nakapaghiwalay na talaga ako. Kasi yung sa physical naman, first time pa lang nangyari. So, ayun. Pero yung pagdating dun sa parang, cheating. So ayun, nag-back out na. Pero walang matinding nasaktan ka niya? Wala naman. Wala naman. Piling ko, siguro nagalit lang siya sa'yo kasi natutulog na kayo. Nag-cellphone ka pa, naka-ano ka lang sa kanya, naka-connect ka lang sa kanya, maubos ang data niya. Hindi naman. Yan, pero ayan, yung mga kasama mo, meron ba kayong mga nakita ng red flags sa mga nakarelasyon nyo, pero dinegman nyo na later on na-realize nyo, dapat pala, doon pala, warning na yun. Yes po, meron naman po yung last na karelasyon ko 2 years ago. Ayun, bali, taga-ibang bansa siya. So parang iba yung nature natin dito sa kanya. So parang napansin ko na magkaiba kami talaga, Pilipinas, tsaka yung another country. Parang, anong red flag yung nakita mo? Kasi ako, laking Japan kasi ako. Kaya so nahihirapan ako intindihin siya ng English. More Japanese kasi ako yung Tagalog. So parang, napipil ko sa kanya na red flag siya kasi ini-English niya kapag inaaway niya ako. Parang na lang ako, tameme na lang ako, okay, no English please. So parang siya, hindi siya gentleman. Bakit hindi siya gentleman? What do you mean by hindi siya gentleman? Hinihila-hila ka niya? What? Verbal abuse ba? Hindi kasi katulad ng Pilipino, talaga mga sweet, mga gentleman po, di ba? Sa kanya... Anong lahi niya? Huwag na po. Ayun, European po. Ayun, European po siya. So, yun lang naman. Naisip ko na red flag, or baka dahil hindi ako marunong makapag-adjust kasi... Hindi kaya yung red flag yung... Pero hindi siya naman gumagasa sa'yo, hindi naman ikaw, hindi naman po ako naging mama sa'yo. Wala naman siya sinasabi sa'yo, choday. Wala naman po. Yun lang naman po. Kala ko sinasabihan mo siya, kami
Yan. Pero lumaki ka pala sa Japan. Yes po. Oo. Ayun. Saan sa Japan, Dory? Sa Hamamatsu, Ah? near Nagoya po. Okay. Maraming bilog doon, no? Yeah, okay. Sa living man, yung iba hindi nakaka-relate, hindi na alam yung Sa akin po, meron din pong red flag. Pero para po sa akin yung red flag, normal lang naman po yan sa mga magkarelasyon. Kumbaga kung walang red flag po kayo nakikita sa bawat isa, wala po kayong matututunan eh. Kumbaga hindi po kayong mag-grow. Kumbaga, sa bawat red flag na yan, may mga lesson po tayong nakukuha. So ano yung nakita mong red flag doon sa relasyon mo? Ano ba yung relasyon mo? Girl? Girl. O bading? Opo, ayan. Yung sa girlfriend ko po ngayon, magpa 5 years na po kami. Ayan. Marami po kaming pinagdaanan, marami kaming pag-aaway na nangyari sa amin dalawa. So, ayun, nananakit. Nananakit siya. Oo, nananakit po siya nung una. So ako, syempre, lalaki naman po ako. Tinatanggap ko lang naman po sa akin yung mga masakit na ginagawa niya, yung mga physical, and yung mga... Ano yung pinakamatindi? Ayun po, binato niya po ako ng cellphone eh. Paturok pa eh. Ang sakit po sa ganito eh. Kumbaga, nanggigil po ako nun, pero syempre, dahil babae po, syempre, bawal tayo bumawi. Anong brand ng cellphone? Ano pa lang po yun, iPhone 7, parang ang tagal na po kasi dun eh, parang 2019 pa po. Gusto mo bang mabato ka rin ng iPhone 15 Pro? Opo, sana yung nakabox po sa nakabox pa sa akin. Gusto mo pa? Oo. Pero ngayon, may karelasyon ka ba? Hindi na nalalakit yung karelasyon mo? Opo, hanggang ngayon kami pa rin po. Kami pa rin po, yes po. Nag-ano po kami dati, puro kami... Hindi yan yung bumato sa'yo? Siya rin po. Siya rin po, yes po. So, Kumbaga, at least kung nanonood siya ngayon itong online press con, babatuin ka na niya later na Pero bakit hindi mo siya iniwalayan? Hindi kasi, syempre... Masokista ka rin? Hindi, simula nung naging kami po bata pa lang po kami. Siguro naisip ko parang normal lang po yun sa mga ganong stage ng relasyon eh. Kumbaga, natututunan nyo kung paano nyo i-handle parehas eh. Hindi ko huwag kang makipag-iwalay by October or November kasi labas ng iPhone 16 Pro. Sakto po yung October ay anniversary namin. Baka yun ang ibabato niya sa iyo. Diba? Pero congratulations yan dito sa Red Flag movie nyo sa Viva Max. Yan. Thank you, Micaela. Thank you. Thank you, Miss... Thank you very much, guys. Thank you. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Alan Santon of Stars Pulling Gates. Hello, good afternoon everyone. Congratulations sa inyong new film, Red Flag. So yung tanong ko, I don't know if it is your first time to work sa bawat isa. So, how was it working with each other? And what are the challenges you encounter? Siguro in doing this Red Flag. Si Mika, mabait, sweet, madaldal. Ayan, si Mon naman may sariling mundo lagi. Ayan, yun lang naman. Saka, first time ko dito sa movie na humalik sa actor. Actually, kasi sa dami ko po ng movie na as 14, talagang wala po akong kissing scene. As in. Okay naman, no? Yun na naman po. Ako po, first time ko po silang makatrabaho pareho. Wala naman ata tayong eksena. Wala kaming eksena ni Joanna. Pero kapag break, kami yung magkakasama. Ito kasi yun nga, may sariling mundo. So, ayan, siya yung kasama ko, pati yung mga prod. So, sobrang gaan katrabaho lahat. Smooth and mabilis. Komportable kami sa isa't isa. Ayan. Para po sa akin, ayan, sobrang nice po silang katrabaho lahat po. Wala naman po akong nakitang negative. Red flag sa kanila. Yun po. Kaya Ellen, Monday yung sagot yung tanong na ano yung challenges na eksenang ginawa niyo dito? You encounter? Challenge? Siguro nung... ano ba? Ano bang challenge? Parang hindi naman ako na-challenge. Joke lang. Hindi,
yung trabaho kasi namin sobrang ang gaan, ang dali lang, lalo na kay Direk Lakambini. So sobrang, yung challenge na ginagawa namin, yung challenge, siyempre, sa akin challenge talaga yung mga sexy scenes kasi, nandun pa rin yung kaba sa akin every time na gagawin yung eksena yun. Pero, yun nga, napapadali naman dahil nga sa co-actors and also sa director. Ayan, na-challenge po ako, yun nga po dun sa kissing scene namin ni Mon. Kasi first time ko talaga, hindi ko alam kung ano yung react ko. Pero ayun, almost 4 scene yata yung ginawa namin ng 4 sa bed scene, ang kissing scene po namin. Yun lang naman po. Challenge po sa akin dito, parang may isang araw na parang 4 po yung bed scene ko. Siyempre, masakit po yun masakit po para sa akin. Siyempre, tanggal blaster, balik. Last na lang kay Joanna. Para kasing si Ella and Mon, parang matagal na namin nakakasama sa mga presents sa mga movies nila. And si Joanna, first time namin ikaw encounter. Please tell us something about kumbaga paano ka nagsimula at naging part ng Viva Max and paano sila naka-discover sa'yo. What do you do before? Parang gano'n. Yes po, ako po yung nanalo po ako sa Playmate of the Year 2019 sa Playboy Philippines. And then, noong 2022, parang yung friend ko po kasi si Rob Quinto, na nag-Viva Max siya. Tapos nagtanong ako sa kanya, babe, paano mo sumali dyan? Ganyan. Tapos sabi niya, babe, ipapakilala kita sa manager ko, yung po si Mama Lito. Ayun, tapos pinakilala niya po niya ako. Una kasi, hindi po talaga ako photogenic and telegenic. So, na-ignore po ako ni Mama Lito, pero nakita daw niya ako sa personal, mas okay daw po, ewan ko kung totoo. Ayun, tapos hanggat sa pinakilala niya po ako kay Boss Pete, parang wala pa yata akong 10 minutes na, papirmahin mo na yan, ayun. Tapos hindi ko din naman in-expect kasi that time na nag-audition ako, ang dami namin, siguro mga 10 o 15 yata kami. Ako yung pinakalas kasi ako na late na dumating. Ayun, tapos natanggap ako, happy naman din. Pero wala ko talaga akong experience sa pag-acting hanggang ngayon. Pero yun nga, sanay naman ako sa pagbububad. Kaya yun na po yun. Pinifeel ko na lang talaga yung, alam niyo yun, yung mga bed scene. Una talaga, yung first movie ko is Pamasahe. Ayan po. Talagang, hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko that time. Pero sinabi na lang sa akin ni Direk na i-feel mo na parang yung boyfriend mo yung kasex mo. Ayun. Yun naman po, hanggang sa nadala-dala ko siya hanggang ngayon. Ayan, na-feel ko naman po. Thank you everyone. Congratulations. Thank you, Jean. Thank you. That was Alex and Con of Stars Photobits. Up next, we have Ms. Liz Alterio of PhilStar, People's Journal, and ABS-CBN. Hello, good afternoon. So, yung director nila is not here, si Direk Lakambini, right? So, hindi namin siya maka-question. Can you just tell us, how was it working with her? This is her first Viva Max ba? I'm not sure also. Can we hear it from you, respectively? Yes po. First movie niya po sa Viva Max. And sobrang grateful po kami kasi kami po yung napili niya para sa unang pelikulang ginawa niya sa Viva Max. How is it working with her? Sobrang nakakatuwa po kasi yun nga po, first time niya po, and then kami po parang nagtutulungan po kami na nagsasabihan kami ng mga ideas, kung ano yung mga pwedeng gawin para yung, nag-share kami ng thoughts namin din para mapaganda rin yung pelikula na ginawa namin. Sobrang kaanyang trabaho and nakakatuwa. Hindi kayo nanibago sa kanya to take first time niya to for Viva Max? Ako po, may mga director na po akong nakatrabaho na first time nila sa Viva Max. And hindi naman po siya like parang mahirap. Siguro para sa kanila mahirap kasi ako sasabi nga ni Direk na kami yung naka-virgin sa kanya. So, ayun, sobrang nakakatuwa lang kasi, ayun nga, kami yung mga napili niya para sa pelikula and I hope
na nagawa namin yung best namin para umulit ulit siya. And I'm sure umulit siya. Alright, thanks. Joanna. Ayun po, yung First time mo mag si director. Yes po, Director first time. Kambing. Opo, first time ko po siyang ma-meet. Ayun, so, mabait po niya kasi sasabihin pa niya na okay ka ba sa ganito, okay ka ba sa ganyan, kasi ayoko na ma-pressure ka, ganyan. Sabi ko, okay lang po, game po ako sa lahat. Ayun, okay naman po siya makatrabaho. Parang siya yung nag-a-adjust for sa amin, kung talagang kaya, ganyan. Yun lang po. Sorry, Monty. Can you elaborate? Nag-game ka sa lahat? Ako po, Joanna. Okay. Mag-game po ako sa lahat. So you're willing to go all out? Yes po, kasi galing naman din po kasi ako sa Playboy Philippines, kaya sanay na po. Thank you. Sige, Mon, sorry. Sa akin po, kay Direk Lacambini, sobrang nakakatuwa po kasi nakafocus siya po doon sa acting namin tatlo, kung paano niya po wala po siyang pake sa ng camera, basta po ang gusto niya yung sa mismong acting po namin tatlo. Sa angulo ng camera. Opo, kumbaga yung acting niya po talaga, yung acting po talaga namin yung tinitignan niya. So, ayun po, para mapaganda rin po yung palabas na. Thanks, Jean. Good. Salamat. Thank you very much. That was Ms. Lea Salterio of PhilStar, People's Journal, and ABS-CBN Entertainment. For our next question, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello, good afternoon. My first question is for Micaela and Mon. Since kayong dalawa parang madami na kayo nagawang mga Viva Max movies and series before. So at this stage of your career, ano na yung mga bagay na natutunan nyo na na-apply nyo dito sa pelikula ng Red Flag? Okay, ako po, sobrang dami ko natutunan sa mga past directors, lalo na nung sa last film ko, which is yung Bed Spacer with Direk Carlo. Sobrang natuwa ako kasi iba yung technique nila, iba-iba yung mga techniques ng mga director. And yung mga pinaka natutunan ko is yung subtext. So, kung ano yung sasabihin mo, yung nasa utak mo iba. So, parang yung sasabihin mo maikli lang, pero yung nasa utak mo malalim. So, mas doon kumukuha ng hugot ay sa mata, kung paano ka tumingin, kahit sobrang ikli lang ng linya mo. Ayun. Sa akin po, natutunan ko kasi nung una, parang pag uma-acting po ako, parang acting talaga, kumbaga, natutunan ko po dito na sinasamahan ko ngayon ng puso. Kasi diba, sabi nila, the way na mag-acting ka, dapat samahan mo ng nasa puso mo para maipakita mo talaga kung ano yung dapat mong gawin. Or my second question is for Joanna. So since you mentioned na yung background mo is like doing model, right? Yes. Okay. Ano naman yung mga bagay na na-apply mo doing sa modeling na dala mo dito sa paggawa ng movie? Sa pag-modeling ko, yung modeling ko lang po yung mga yung nga po sa Playboy Philippines, sa mga car show, ayun po. Parang yung pag-model ko naman kasi sobrang layo po dito sa Viva Max. Kasi almost nung ma-acting ka, all out, yung gano'n. So, yun lang po. Thank you, G. Thank you. That was Bernard Santos of My Movie World. Up next, we have Ambed Navas of Marites University. Hello. Tanong ko lang kay Mon, paano mo pinotektahan yung mga ka-eksena mo doon sa mga intimate scenes, considering na katulad ni yung isang leading lady natin dito, parang first time yung ginawa na sabi nga niya hindi pa siya naka-experience makipag-kissing or what? Sa akin po kasi, pag ganito po sa mga bedsing, tinatanong ko po muna yung magiging partner ko kung hanggang saan po yung limitations nila. So, tinanong kita. Hindi mo kasi tinanong.
Ay, hindi ba? Hindi, yun po, yan, yung sa limitations ko, para kung alam mo po kung paano yung gagawin na mukhang totoo kahit hindi mo po ginagawa. Talaga, totally. Yan po. Reaction girls. Tinanong nga ba kayo? Well, ako nagsasabi ako agad. Inuunahan ko na bago pa magano. Kasi may mga, ayun na, siguro, parang siguro nakalimutan niya, may instances na ganun. So, ako, inuuna ko na, sinasabi ko na agad. Sasabihin ko sa director, sa prod mismo, sa co-actor ko kung ano yung restrictions ko para, tatanungin ko rin kasi sila kung ano yung restrictions nila. Respect sa isa't isa rin. Ganun. What about you, Joanna? Natanong ka ba, and how was your experience na sabi mo first time mo magkaroon ng kissing scene sa na kukunan ng camera? So, kung po akong time na yun kasi sinabi ko din kay Direk na, Direk, first time kong humalik. Kaya ko naman sa lahat, pero yung halik po kasi first time ko talaga. Pero na-experience mo na sa private? Sa private? Oo, yung nagkaroon ka na ng experience sa pakikipaghalikan bago mo ginawa dito sa movie. Yung mga boyfriend ko po, siyempre. Okay, oo. Pero yun nga po, yung halik po sa actor na ganito is first time ko talaga. Pero ginalingan ko naman, no? Oo, paano, how was that experience? Paano mo nasabing ginalingan mo? Hindi ko po ma-express. Hindi ko po ma-express. Basta po ginalingan ko yung kissing scene po namin. Okay. Oo, sino ba yung nakahalikan ang gusto kong tanongin ngayon? Paano ba? Magaling ba? Mamalik si Joanna? Okay naman po. Okay naman. Aware ka na first time yung gagawin yun on screen? Ay, hindi ko po alam kasi wala rin naman po Hindi siya po alam. Sinabi ko lang kay Direk. Ang tinanong... Sige, Mon. Ang tinanong ko lang kung hanggang saan lang yung limitations eh. Uy, hindi mo ako tinanong. Sinungaling ka. Oo. Ilang take yun? Yung kissing na yun? Joanna? 4? Yes, of course. 1, 2, 3, 4. Paano pinaghandaan? Paano pinaghandaan? Kasi yung iba sasabihin nila, nagtututbrush na, nagmumouthwash pa, gano'n. Ay, tinanong ko siya, uy, mag-toothbrush ka. Kasi pagkatapos yata natin kumain doon, sabi ko, mag-toothbrush ka. Ay, mag-toothbrush din ako. Yun na. Ay, lasa naman toothpaste. Okay. Thank you, yun lang po. Thank you. Thank you very much. That was Ambet Nabos of Marites University. For our next batch, please do stand by. Archie Liao of Abada Tonight, Maylene De Leon of Pop Life and TV5 Entertainment, Irvin Santiago of Bandera, Jojo Panaligan of Rider PH, and Sir Eugene Assis of People's Journal. Our next question will be coming from Archie Liao of Abada Tonight. Ang tanong ko kay Joanna, bakit nasabi mo sanay kang maghubad? Opo. Saan? Parang po ako kasi, wadala ako ng taon, parang gano'n sa mga social media ko po. Halos, alam niyo, nababash din kasi ako na pinupost ko yung, alam niyo, yung mga topless. Pero ano naman, ano ba tawag dun? Nakatakit. Pero, siguro may nagsasabi na hindi ka ba naiiya, ganito, na almost parang ipakita mo na yung kaluluwa mo, ganyan. So, okay lang naman. Nasabihan nila ako ng hubadera ng tao kasi parang hobby ko na yata to. kaya masaya po ako na nakasama po ako sa Viva. I think that was it. Thank you very much. That was Archie Liao of Abada Tonight. For our next question, we have Maylene De Leon of Pop Life and TV5 Entertainment. Where do you see yourself? Kasi, like, hindi naman forever, hindi ba Max, hindi forever tayo ganyan ka-sexy, ganyan ka-in-demand. Ano nakikita niyo sa future ng mga careers niyo?
Ako po, gusto ko po ituloy yung pag-aaral ko ng engineering kasi nag-stop po ako dahil sa work. So parang mas imuna ko muna magtrabaho kaysa mag-aral. So ayun, gusto ko po magtapos ng engineering, mag-start ng business, kasama ng parents ko, like magkaroon kami ng business ng magulang ko, and business na magkakasama kami magkakapatid. Ako po, nag-start na po ako ngayon ng business ko, kaya kumbaga, syempre dapat may ano pa rin po tayo, may mga second option pa rin po tayo sa buhay natin. Kumbaga, hindi tayo pwede umasa sa isang bagay lang. Kaya yun po, sana pong maging successful po itong ginagawa kong business. Ako po kasi yung regular work ko talaga is interpreter, Japanese po. So, I've been working for 7 years. Part-time ko lang po talaga ng Viva Max. Ayan, hanggang sa nakikila na ako paunti-unti. Kaya parang okay naman po yung future. Gusto ko po makapangasawa po talaga magkaroon ng baby. Siguro mahihirapan po siguro ako makahanap kasi dahil dito sa industry na to. Pero hindi naman po siguro lahat na makakapag-isip na alam nyo na po yun. Ayun. May nakakadate naman po ako. Sana po in the future may makasama ako sa buhay ko. Yun lang po. Kaya sa'yo ba meron na ever na take advantage na yun na sobrahan kasi sabi mo you set your limitations at the beginning of the shoot. Meron na bang may sumobra? Paano mo inandol yun? Yes po, meron na po ako na-experience na parang hindi marunong pumeke. Kasi ako talaga kung kayang ipeke, pepekein ko po talaga. So, parang hindi po nagagawa ng iba yun. Like, siguro 2 beses na po nangyari. So, ayun. Ako po, hindi ko na po pinapatigil kasi ako, ang nasa isip ko lang po is, sana matapos na to. Yun lang. Sana matapos na. Kaya, hindi ko na po inana. So, minsan naman po yung director, napapansin niya, nakikita niya sa camera na parang totoo na yung ginagawa sa akin. So, siya po yung nagsisigaw siya na, wag mong tamaan, gaganon siya. So, ayun naman, doon lang naman lalaylo yung actor kapag dating sa sexism. Ikaw, Joanna, bilang medyo blessed kayong medyo, maingat ka rin ba sa mga gano'n na parang, oy, tinatamaan na, oy, pas ka na sa Sa private po ba? Yes po. Minsan natatalayan po pa sila na porket ba nag-work ako sa Viva, kailangan ko pa hawak-hawakan ng ganyan. Natatalayan po kasi sila. Ayun, parang yung iba, nagugulat na lang. Ito, so prangka kasi. Prangka po ako eh. Ikaw mo, may nagawa ka naman yung hindi naman sinasadya. Wala naman po. Kasi yung mga pagkunyari sa mga touch ng boobs, ayoko po din talaga gawin po kasi kumbaga, ayun po yung parang respeto ko na dun sa babae na kapartner ko po. Ayun po. Tsaka wag din po sana kahawakan sa boobs. Charot lang. Thank you very much. That was Maylene De Leon of Pop Life and TV5 Entertainment. Up next, we have Jojo Padalinian of Rider.ph. Ano sa inyong lahat, sa mga actors natin, ano sa palagay niyo ang meron sa pagkatao niyo o ginagawa niyo na hindi maiisip na tao porket lang nakikita nila kayo sa sexy movies? Kagaya ko, kanina Joanna, I would not have thought na interpreter ka pala. Yes po. Sa work ko po, sa regular, talagang weird po ako mag-outfit. As in normal po talaga. Magugulat na lang sila na may nagchismis na, uy, taga-Viva yan, naguhubad yan. Kasi, talaga hindi ko pinapakita yung lagi talaga ako loose yung damit ko kasi ayoko ipakita yung malaki yung boobs. So parang lagi talaga ako loose, ganyan. Magugulat na lang ako, nachichismis na pala ako sa office namin. Micaela? Ako po, kasi
before ko, hubadera din ako eh. Like, sabi magkakapatid, ako talaga yung pinaka-hubadera na parang konti na lang. Makikita mo na rin yung kaluluwa ko kapag pumaparty, gano'n. So ngayon po, ngayon parang mas nag-iba po ako, lalo na nung tumagal ako sa Viva. Kasi yung pananamit ko po sa labas, mas nagko-cover na po ako kasi nga, naisip ko rin na naghuhubad na nga ako sa pelikula. So, bakit pa ako maghuhubad sa totoong buhay, gano'n. So, parang sa everyday life ko, bakit gagawin ko pa yun. So, yun lang po naisip ko. Pero, no disrespect sa mga naghuhubad din po, like, nagpapasexy sa labas. So, yun po. Nagbago po talaga ako ngayon, tumagal ako sa Viva na hindi na rin po ako palalabas. Ang pinakalabas ko lang po is trabaho, trabaho-bahay, yun lang po. Thank you. Ako po kasi talaga bago pa po ako mag-Viva, sa social media sobrang makalokohan po ako. Lagi po ako naglalabas ng puwet kahit walang katuturan. So, sa akin po, para sa akin, meron ako yung parang, breadwinner po kasi ito sa bahay. Kumbaga, ako, ginagawa ko lahat para mapunan ko yung mga pangangailangan ng family ko. Sobrang mahal ko rin po talaga kasi din yung parents ko. Okay, last question ko. Kayo ba mas gusto niyo na choreograph yung intimate scenes kesa sa spontaneous? Siguro kay Mon ulit at papunta kay Joanna. Sa akin po siguro mas okay po sa akin yung hindi choreograph kasi syempre may mga experience naman po tayo, di ba, sa mga ganitong bagay. Kumbaga, mas magagawa po natin makatotohanan kung kami po mismong dalawa na lang yung gagawa ng iisip ng idea kung paano po yung gagawin namin dun sa ganyang bedsin po. Hindi ba minsan sasabihin ng kapartner mo, parang solid na ngayon na? Alin po? Pag mo ginawa yung wala kang ganong experience. Syempre po, bago po gawin yung kayo pong dalawa yung mag-iisip na idea, syempre, alamin mo po din po muna yung limitasyon niya po kung hanggang saan para, kumbaga, madudugaan nyo rin po parehas. Duga. Okay, Mikael. Ako po mas okay po ako if choreographed yung sexy scene. Kasi, yun nga po, gusto ko mas mabilis matapos. So, baka rin po kasi magkagulo sa like camera angle, ganon. Magkakataan ng plaster. Kapag nagkakataan is uulit na naman, syempre. So, mas okay po ako dun sa choreograph para alam na rin po namin kung saan magsisimula at magtatapos yung scene natin. Dito sa Red Flag, sino nasunod sa inyo ni Mon? Sino ang mas pinaligan ng director? Choreograph or spontaneous? It was choreographed po. Yes, RC was choreographed. So may practice bago parang gano'n may rehearsal? Yes po, may rehearsal po. Pero, yung rehearsal namin, naka-bihis pa, nakadamit pa po kami. And parang halos hindi pa yes, yung mga position lang naman po yung inaano namin. And magsasabi naman po yung director, okay, punta kayo sa next position. Ganun na po. Ganun lang. Joanna? Sa akin po. Sa akin po dalawa ni Mon is choreograph. Ayan. Ano po, on the spot po talaga siya. So wala, spontaneous? Walang practice ba? Wala po. Parang sinabi lang po ni Direk na dito kayo. Dito kayo, ganyan. So, after 5 minutes, take na tayo, ganun. Yun lang po. Palabad. Ikaw ba naasiwagan mo? Alin po. Na medyo strong yung personality ni Joanna pagdating doon. Yes po. Kasi So, ako po yung talagang umakakit. Siya po yung parang sa amin dalawa po siya po yung parang sobrang libog, gano'n po sa scene na yun. Salamat, Jim. Thank you very much. That was Jojo Panaligan of Writer Page. Up next, we have Jojo Gabinete of PEP. Hi. Mon, kanina nabanggit mo na naranasan mo na 4 na love scene sa isang araw. Opo. Tapos napagod ka, kapapalit ng plaster. Opo. Hindi ba pwedeng yun? Tuhog na lang yung eksena, ba't kailangan pang magpapalit-palit?
Hindi kasi po yung bawat love scene na po yun. Katulad po nung nakaraan, yung sa amin po, iba-iba rin po kasi yung lugar eh. Kaya, so mahirap din po talaga kung itutuhog na lang po yung 4 na love scene na yun. Ayan po. Tapos kanina parang medyo hindi ka natuwa sa sinabi ni Joanna na hindi mo sinabi may nagtatanong ka kung ano may limitasyon. Ay, hindi naman po. Okay, wala naman po ang problema. Wala akong problema. Wala. Siguro baka hindi niya rin po natandaan or baka di ko lang din natandaan kung may natanong ba ako sa kanya or wala po. Yun po. So, slip of the tongue lang yung sinungaling. Joanna. Yes po. Yun. Wala pa talaga sa sinabi. Wala naman po siya talaga. Tapos, kanina Joanna, nasabi mo na kung paano ka nagsimula, di ba? Ikaw, Mon, paano ka nagsimula bilang Viva Max star? Nagsimula po kasi ko nun sa nag-extra po ako dati sa GMA. Then nakasama po ako sa isang teleserye po which is yung First Yaya po. Then yung mga prod po kasi doon natuwa po sa akin. Sinama po nila ako sa isang serye po ulit ng GMA. Pero as extra lang po. Tapos pinakilala po ako ng makeup artist. Then pinakilala po ako kay Nanay Len. Then ayun po, pagkapunta po ko kay Nanay Carillo. Opo, pagkapunta ko po kay Nanay Len, sobrang bulky pa po ng katawan ko. Sabi sa akin, bumalik pa daw po ako after 2 weeks or 3 weeks, palitin ko daw po yung katawan ko. Tapos ayun po, pinag-contract na po niya ako sa Viva. Ano na yung mga pagbabago sa buhay mo mula nung maging artista ka? Marami na po. Yung mga kapitbahay ko po sa bahay na hindi naman po ako binabati na ako. Tsaka yung totoo po talaga yung nangyayari sa akin. Kasi yung mga kapitbahay ko dati na wala deadma lang po sa akin. Yung kahit ngitian ko po, hindi nila ako pinapansin. Ngayon, akala mo kung sino ko sila, kung makangiti, kung sinong close. Hindi mo naman sinabing daho kayo sa akin. Hindi naman po. Pero I'm sure napapagkamalang ng Korean. Oo, napagkakamalang po ang Korean. Sabi po nila. Okay, thank you. Micaela, pang ilang movie mo na itong Red Flag? Hindi ko po alam. Maglagpas time na po eh. Parang 14. Pero nangangarap ka din makatawid sa mainstream. Syempre po. Pangarap ko po mag-mainstream talaga. Di ba marami na rin po siguro or baka di niyo po matalaan na nagsagot na po ako sa press na hindi ko po talaga gusto mag-artista. Gusto ko po maging model, like fashion show, gano'n, sa mga runways. Gusto ko maging isang model. Pero that was pandemic time po nung nag-sign kami sa Viva. So, ito yung door na open. So, in-rub na po namin. And gagamitin ko na lang po as stepping stone itong showbiz, itong Viva, para, baka next time, nasa runway na ako. Pero binigyan mo ng deadline yung sarili mo na limitasyon hanggang ganitong panahon na. Hindi naman po. Wala naman pong limit. As long as nag-enjoy pa rin po ako. And kasama ko naman yung mga kapatid ko, so wala naman po problema. Thank you. Thank you. Thank you. That was Jojo Gabinete of PEP. And up next, we have Sir Eugene Asis of People's Journal. Hi, good afternoon sa inyo tatlo. Ang question ko lang, ang isa sa mga questions ko ay, do you treat your mga kapareha sa mga eksena fairly, equally? Halimbawa, may mga kapareha kayo na hindi nyo gusto, may kapareha gusto nyo talaga, pero how do you treat them? Kung hindi gusto, kung gusto nyo talaga. Siguro we could start with Mon muna. Para sa akin po, kunyari, yung hindi gusto or gusto. And like a pro lang po. Maging pro lang po tayo, professional lang po tayo, kumbaga. Kasi pag pinakita mo dun sa tao na hindi mo siya gusto, ma-apply mo po dun sa eksena kasi kumbaga, syempre, ayan,
tinatawag natin na kailangan natin magpaka-plastic muna. Siyempre, para sa trabaho. Okay, si ano muna, si Joanna. Yes po. Yun nga po, katulad po sinabi ni Nimon, kailangan ko talagang makipag-plastikan. Parang, siyempre kahit, ano ba? Kahit di mo gusto. Kahit hindi ko gusto, hindi ko pa po na-feel yun. Kasi lahat po naman gusto ko sila, pero hindi naman din ako. So, wala naman ako sama ng loob isa sa kanila. Ayun, okay lang naman po. Okay lang sa'yo. Si Mikaela. Ako po siguro po sila yung may ayaw sa akin. I deal with them professionally sa mga ayaw ko, ganun. Kahit, though hindi naman sa ayaw, siguro masasabi ko na hindi ako komportable sa kanila. So, pero ang ginagawa ko lang is, ang nasa utak ko lang is, pumunta ako para magtrabaho, hindi para makapagkaibigan, makipagtsikahan ng ganito ganyan. Pero may times naman na nakikipagkwentuhan naman ako. Pero like sa mga past films ko po na nagawa, may mga hindi po talaga ako kumakausap ng mga artista. So siguro yung mga artista na yun, alam nila kung sino sila kasi hindi ko sila kinakausap eh. So kausap ko po is palagi prod po talagang mga kasama ko. Like sa throw lines. Though nag-a-ask naman ako sa kanila, sa mga co-actors ko kapag kung gusto ba nila makipag-throw lines sa akin. Binibigay ko naman sa kanila yon. Kasi nga po, trabaho is trabaho sa akin. Okay. Thank you. Tuloy ko na doon sa naman na gusto mapunta sa mainstream, di ba? Before Viva Max ba, you never had an experience sa mainstream? Never? Wala po akong experience sa acting nung pumasok po ako sa Viva. Siguro lang, like sa school, like mga theater, ganun, ay yung mga school play, ganun lang po yung Pero yung mainstream wala talaga? Hindi po talaga. Okay, so ano yung feeling mo nung napasali ka sa Family Feud? Oh, yes. Sobrang natuwa ko kasi yung first time ko like mag-guest like on national TV pa. So sobrang nakakatuwa kasi I experienced it with my family. Like si Steph, si Angela, and of course Tita Lara. So sobrang natuwa po ako and sana maulit. Sana hindi lang guesting next time. Okay. Nanatalo kayo doon, di ba? Nanalo po kami ng 100,000. 100, kayo yung nanalo, the winning team. Yes, 0 points na lang. Okay. Okay, thank you. One last question. Di ba as artista, parang you're given minsan free will to parang mag-invento din dun sa parang mag-improve dun sa eksena. So ano yung mga natutunan nyo na bilang artista sa iyong experience as Viva Max Star? Ano yung mga natutunan nyo na? Sa red flag kasi, so parang, almost bensing talaga ako dito sa movie. And movie na din, pero, siguro umungol. Umungol sa kissing, gano'n lang po. Kahit naman konti lang yung script ko doon, pero almost, galing po sa puso yung ginagawa ko sa bensing ko, almost lahat. Parang pinipil ko po talaga para naman makilala din ako at kumanda din naman po yung pelikula ni Direk. Yun na naman po. Okay, so galing sa puso yung pagpugol mo. Yes po. Okay, Simon, ano yung mga natutunan? Sa akin po natutunan ko dito, na-realize ko rin po na ang acting po ay hindi basta-basta. Kumbaga, kailangan mo po siya gamitan ng puso at isipan na yan. Sabi nga po nung time na kay Tita Ruby na yung ang pag-acting daw ay isang imagination po dapat. Kumbaga, malawak po yung imagination natin kasi kumbaga, pag may binigay na karakter po sa atin, kailangan iisipin natin kung ano yung kumbaga, lalawakan mo po yung isipan mo para makuha mo yung ganong karakter po. Okay. Sige kayo. Ako po, sa lahat ng films na nagawa ko, natutunan ko po kung paano makinig.
makinig hindi lang po sa director, sa prod, kundi pati po sa mga artista, sa co-actors ko. Na hindi lang naman ikaw yung parang hindi lang naman opinion mo yung nagmamatter. So, kailangan mag-share, hingin yung opinion ng iba. Kasi sa tingin ko, mas doon po mapapaganda ang isang pelikula kapag nakikinig po tayo. Then one last na lang po. Wala ba talaga kayong parang sibling rivalry ng kapatid mo? Wala ba? Kami pong tatlo? Oo, kayo. Wala po eh. Hindi po talaga, like when it comes sa projects, kaya hindi po. Minsan nga po may mga eksena po sa bahay namin or sa aming tatlo na kapag hindi available, may finish na project sa'yo, tatanggapin mo. Tapos yung iba sasabihin na lang na, ay hindi po ako pwede. Papasa po sa kapatid. So kami po yung nagsasabi, ay kay Steph na lang, ay kay Ate Angela na lang. So parang ganun po kami, nagbibigayan din po kami. Thank you very much. Thank you, Miss G. Thank you. That was Sir Eugene Asis of People's Journal. For our next batch, please do stand by. Trixie Dawes, a TikTok content creator. Naz Tavares of Pelicula Mania. Melvin Matias of PVE. And Win Lucindo of PVE. Our next special will be coming from Trixie Dawes, a TikTok content creator. Good afternoon, everyone. So, kanina natanong about red flag. Ngayon naman natanong ko kayo para sa inyo ano yung white flag sa isang tao. Yeah, I mean, for you, ano qualities na white flag? Oh, yung good qualities. I mean, yung alam niyo na mabuti siyang tao. Ano yung nakikita niyo? Mayroong red flag, green flag, white flag, and beige flag, di ba? Beige Yes. ba? Beige flag is, sa iba, red flag siya, sa iba, green flag. So, kung example ng beige flag is, mahilig pumarty. May iba na gusto yun, na mahilig sila pumarty. May iba na ayaw, so that is beige flag. So, ako, yung sa white flag or green flag, siguro yung respeto sa magulang. Kasi kapag alam mo yung isang tao, kapag may respeto siya sa magulang, alam mo respetuhin ka niya. Hindi lang bilang babae, kundi bilang tao. Or How about Mon? Sa akin po, ayan, yung parang, hindi parang naging white flag din po sa akin talaga yung sobrang respeto sa magulang. And syempre, respeto rin po para sa partner. Kasi kumbaga, kung di mo na-respetuhin yung partner mo or yung magulang mo, ibig sabihin, sa sarili mo, wala ka rin ka-respeto po. Ganun po. How about you? Ako naman po, respeto na lang po siguro sa lahat. Kasi kung sa ibang tao, hindi mo na-respect, hindi mo din ma-respect yung mga nasa paligid mo. So, yun po yung sa akin. May second question, kanina napag-usapan yung professionalism, right? So, ano yung pet peeve nyo pagdating sa katrabaho? Yung pet peeve or yung parang ayaw, yung para sa inyo, parang ang datay ng professional. I mean, bukod dun sa kanina na igugulo yung stuff, ano ba yung para sa inyong professional quality? ako marami. Sa work. Ako marami. Ayoko nang kinakat yung sarili. Ayoko nun. Like, big no sa akin kasi parang dinidisrespect mo yung director, di ba? And ayoko rin ang pumupunta ka sa set nang hindi mo memorize. And then yung nag-breakdown sila ako, tapos ikaw tatawanan mo ako. Ayoko nun. Kasi may na-experience na ako na ganun. So, sobrang nakakapikon, nakakawala ng nakakawala sa uliran na kailangan mong umarte pero pikon na pikon ka sa ka-eksena. No? So, ang pangit tignan kapag ganun lang. Yeah. For me po, wala. Wala pa po. So, wala kang, wala kang kinakainisang quality? Wala pa po. Wala pa. As in, wala pa po. Hindi
wala din po po. Siguro, Ano pag yung ayaw nagawa na mong siguro. quality sa... Ano po? Ano yung ayaw mong quality sa katrabaho? Ay, wala pa po. Wala. Wala pa. So kahit, okay, so very, open. Okay, how about Mon? Ako po yung maarte. Yung sobrang arte. Okay lang maging maarte, pero huwag naman po yung sobra. Kumbaga, lahat naman po tayo may kaartehan tayo sa atin. Pero pag yung sobra na parang hindi, opo, para hindi po nakakatawa, hindi naman nakakatawa. Thank you. Thank you, that was Trixie Dogs, a TikTok content creator. Up next, we have Naz Tabaras of Pelikula Media. Hello, kay Micaela and Mon, nabanggit kanina kasi parang 14 na yung movies mo. Tapos si Mon, medyo marami ka na rin nagawa sa Viva Max mo. So, paano nyo ma-assess yung sarili nyo from nung nag-start kayo sa Viva hanggang ngayon? Ano yung masasabi ng growth nyo as an artist? Ayun po, gaya po nung sabi ko kanina is, mas natuto po ako na makinig. Kasi nga po, kahit sa buhay ko po na in real life, hindi po ako nakikinig, puro salita lang po ako, hindi po ako like, hindi ako yung hinihintay ko muna siya na magsalita, then patapusin. Hindi, mas parang, mas nananaig po kung ano yung opinion ko, mas ganun, may ganun attitude po ako kasi ako. So parang mas, ngayon po, napapractice ko siya sa film dito sa mga projects na mas kailangan ko palang makinig, hindi lang sa sarili ko, kundi sa ibang tao din. Thank you. Ba't parehas tayo ng sakit? Ayun din po yung ayun din po yung parang kinaiinis sa akin dati ng mga friends ko eh. Lalo na pag yung magkakasama kami na the way na magkukwento sila, gusto ko sasabat agad ako. Kumbaga, ayan po, dahil dito sa pagiging Viva artist ko, ayan, natutunan ko po yung matutungang makinig muna. Kumbaga kasi, hindi natin din masasagot ng tama kung hindi natin napapakinggan ng maayos yung sinasabi ng nagkukwento sa atin. And for the three of you naman, naniniwala ba or agree ba kayo na kapag mahal mo na yung tao, parang ini-ignore na natin yung mga red flags? Ay, totoo po. Kahit Bakit? Totoo po yan. Kasi parang kahit masakit na talaga, ay, iyak na ba ako? Sagot. Kapag nakikita ko na nasasaktan na ako, parang ang hirap po na mag-pretend, pero talagang hindi ko pinapakita sa kanya na ano ba? Parang basta po red flag po siya, hindi ko po pinapakita sa kanya, pero lagi ko po kinikimkim, wala din po ako pinasasabihan, pero alam ko red flag siya kasi ayaw ko na mapasama sa mga sa paligid ko. Yun, pero ayun po, hanggang sa siguro darating din yung panahon na ikaw na din mismo yung bibitaw. Okay. Ako, yes. Siguro, ganon. Kasi lalo na kapag gwapo. Joke lang. Hindi, meron din ka. Siguro ako, ganon ako na parang i-ignore ko yung mga red flags kasi sobrang gustong-gusto ko yung isang tao and nag-hope ako na magbabago siya. So, yung may times na iyak ka na lang kasi pasuko ka na, pero gusto mo pa rin lumaban kasi alam mo yun, may tiwala ka rin sa kanya na magbabago rin siya, marirealize niya rin lahat. Hindi ngayon, pero soon, marirealize niya. So, yun po yung mga, kasi only chances, niloko ako, ganyan, or basta naniniwala ko na magbabago siya. Parang, bigay ako kung bigay. Yun. Para po sa akin, kasi, ayan, kumbaga marami naman talaga tayong red flag sa buhay, pero para sa akin, pinaka-best solution dyan is mag-usap kayong dalawa. Hindi mo dapat din talaga, okay yung mga una na kinikimkim mo, pero syempre, pag puno ka na, mali din naman yung iwan mo yung tao dahil puno ka na. Ang pinaka-best way po dyan, mag-usap kayong dalawa kung para maiwasan nyo parehas kung ano yung red flag sa bawat isa. Yan po. Thank you. Thank you. That was Naz Tabaras of Pelikula Media.
up next, we have Melvie Matias of PBE. Kay Mon Mendoza. Sa mga babae kasi meron silang mga linyahan na hindi sila... Palagay mo, ang selos ba ay isang red flag? Kasi sa mga babae, may mga linyahan sila na hindi ako magseselos kung hindi kita mahal. Para po sa akin, normal po na magselos. Pero yung araw-araw kang magsiselos, red flag na po sa akin yun. Kasi totoo po bilang isang lalaki, nakakagawa po ng kamalian yung isang lalaki kapag pinapakita mo lagi na, nagsiselos ka kahit wala naman akong ginagawa. Nagsiselos ka kahit alam mong nagtatrabaho lang naman ako, kahit alam mo naman ikaw yung taong gusto ko. Kumbaga, makita mo rin naman sana kung ano yung mga ginagawa ko para sa'yo. Ayun po. Kumbaga, naniniwala po ako na ang selos ay nakakasira rin po talaga ng relasyon. Sobrang selos po pala. Kumbaga, hindi dapat po talaga inuugali ito sa isang relasyon. Kasi sobrang nakaka-toxic po. Nakaka-toxic. Hi, Miss Joanna David. Nasabi kanina ni Kylie na you are a vlogger. Ano yung mga content? Yes po. Ako po yung Japanese vlogger po. More, yung paligid pa tawag doon. Dito po sa Philippines, in-introduce ko po na maganda po dito sa Manila, maganda dito sa Boracay, maganda sa Cebu. Yun lang po, in-introduce ko po yung Pilipinas sa mga Japanese. So yung mga Japanese, nakikita ko din naman sa comment ng dahil sa'yo, napupunta kami sa Cebu, ganyan. So, sa iyo naman, how do you recognize yung mga red flag sa relationship, yung mga serious? Yung mga paano mo siya nare-recognize? For example, you're in a relationship, paano mo yung nare-recognize na nasa red flag na? Kapag nagte-text po ako sa kanya ng umaga, sa gabi po siya nagre-reply. Red flag na po sa kanya. Paulit-ulit po, hindi lang po isang beses. Siguro, understanding naman po ako kasi workaholic po yung isang tao na yun. So, parang hanggang sa aawain ko na siguro kapag napuno na ako, pero months din po mahaba po yung pasensya ko. Pero inside na sinasabi ko na mag-red flag ka. Kay Miss Micaela, pag nasa punto na nasa unhealthy state na yung relationship, ano naman ang gagawin mo? Oh my God. Honestly, kung mahal na mahal ko talaga yung tao, kakapit pa rin ako. Hindi pa rin ako madaling bumitaw. Pero kasi ako, once na bumitaw ako, yun na yun. Like, yung last relationship ko which is yung 3 or 4 years ago, almost 2 years kami, and then after, nung magto 2 years na, parang doon na talaga ako napagod. Napagod ako na mag-beg, napagod ako umiyak, gabi-gabi, na parang nakikiusap na lang talaga ako sa kanya na magbago siya. Pero hindi talaga siya nagbago. So, yun yung time na nag-let go na ako, bumitaw na ako. Pero kapag ako, mahal na mahal ko pa rin yung tao, hindi ko siya madaling pakawalan. Yes, hindi ko siya madaling pakawalan. Kasi mag-hold on pa rin ako dun sa love ko sa kanya. Kasi takot na takot ako maiwanan. Pero how if darating yung time na he's willing to do everything na you want, will you give him another chance or there's no turning back? Siguro kung wala pa akong
binalikan na ex. Kasi kapag ex na sa akin. Wala pa akong binalikan na ex. Pero, kunwari, bago pa lang, like, ilang weeks pa lang hindi nag-usap, ganyan, may chance. May chance na mag-reconcile ulit, mag-reconnect ulit. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Melvin Matias of PBE. And for our last set of questions, we have Win Lucindo of PBE. So ayun sa ladies at saka sa isa. So yun po, Ma'am Joanna, tama ba? Oh, yes. So sa lahat po ng mga sikat na mga Viva Max artist, so sino sa kanila yung gusto mong maging ikaw at bakit? Si Raul Quinto po. Bakit po? Siya kasi yung friend ko, alam ko yung mga pinagdaanan niya bago siya makapunta ng Viva Max. Siya po yung hardworking person kasi siya. Playmate, ano din siya, playboy din po. Playboy din kasi si Rob. So, nakita ko po na sinabi lang niya sa akin na noong Playmate of the Year 2019 ako, siya lumaban siya na 2018. Di po kasi siya nanalo. Pero, alam mo, umiyak po siya, ganyan, babe, okay ka lang, ganyan, okay lang babe, pero feeling ko, in the future, meron pa mas hihigit pa dito. Ayan, pumasok siya ng Viva Max, naging superstar siya. Parang gusto ko na maging katulad niya, na wag daw sumuko sa lahat ng bagay. Sunod po. Same question. Same question. Sino yung gusto kong maging? Ikaw. Yung artista maging ako? Oo, yung mga sikat na mga, sa dinami-dami ba ng mga sikat na mga Viva Max artist? Sa Viva Max lang. Wait lang. Confused ako. Yung artista magiging ako or ako magiging yung artista? Ako yung magiging artista. Yung hahangaan mo? Hinahangaan mo. Okay, hinahangaan ko. Marami. Like yan, sina Ate Rob, ate ko rin kasi yan, sina Angelie, yan, mga tropa. So, pero like sobrang hinahangaan ko talaga. Pero hindi sa Viva Max. Viva artist naman, si Miss Ann Curtis. Sobrang love na love ko siya kasi like yung paano niya i-handle yung sarili niya sa showbiz, ganyan, like sobrang elegant niya tingnan, like di ba gusto ko maging model? So parang siya, like nasa ibang bansa, kinukuha siya ng mga brands, so gusto ko maging, one day, maging katulad niya rin, katulad ko siya. Maging, yan, yes. So thank you po. Sunod po si Juan Mendoza. Para sa akin po sa Viva Artist din si Nico Natividad po. Sobrang idol ko po siya eh. Kumbaga, nakikita ko po yung vibes niya na parang same po kami ng makalokohan po. Makalokohan po, pero alam mo na may good na pagdating sa family, sa mga friends. Ayan po. Si Nico Natividad po talaga yun. Sobrang idol. So ayan, thank you po. Congratulations po sa inyong movie. Thank you. That was Win Lucindo of PBE, and that concludes your Q&A this time. Please promote